What's up mga kasang no? Ayun, kanina nagbabrowse ako ng Facebook. Simula umaga hanggang ngayon hapon na. Eh, ayun, puro Katniel lang nakikita ko no? At kung nabalitaan nyo nga ay nag-break na sila. So, naisip ko na nauubos yung oras ko kaka-browse no? So, naisip ko mag-water change ngayon. At mag-water change tayo ngayon, tama? Yun na lang ang gagawin ko kaysa mag-Facebook. Mag-water change tayo ngayon at i-update ko kayo kung ano na nangyari dito, no? I-update ko na lang kayo dahil isa lang naman ang headline na makikita natin sa mga social media ngayon. At baka maghanap kayo ng iba. So, update ko kayo kung ano yung mga nangyari na doon sa mga sa mga isda natin na kung maalala nyo, nilalamig nga sila noong nakaraan. At kung ano na yung mga update doon sa mga nagkaroon ng mga white spots ng ating mga isda. So yun mga kasang, bago natin galawin yung ating mga isda dyan, bago natin galawin yung mga i-water change natin, saksak na natin to para maliwanag. Alright. Pakita ko sa inyo yung mga isda natin, lalong-lalo na yung mga nawala sa kondisyon kasi nga naging malamig. Ngayon, no, dahil nga malamig yung tubig, magano ako na, ang ginawa ko, sinasara ko lagi yung pintuan. Pati ang pintuan na yan, maaga ko sinasara. Pag mga hapon na o magdidilim na, sinasara ko na yan kasi lumalamig talaga. Ang nagiging problema ko na lang, naka-aircon kasi kami sa taas. So, minsan naiiwanan bukas yung pinto dyan. Lumalamig pa rin dito. So, ayun na lang. Pero ito, lagi ko na sinasara yan. At medyo hindi na siya malamig. Hindi na siya gaano kalamig dito sa baba. At ayun, unahin na nating update to. Sa nating ilaw. Ito nawala ng kondisyon, nawala siya sa kondisyon na nakaraan at kung makita nyo nag-drop cock siya nun. Ngayon medyo bumabawi siya. Nung mga nakarang araw, parang kahapon nakita ko siya bumabawi siya. Pero ngayon parang nagda-drop cock na naman. Ano ba nangyayari sa'yo? Siguro madumi yung tubig kasi meron mga konting dumihan. So yun, iniisip ko na ito, nasasayangan ako dun sa space kasi isa lang siya tapos parang hindi naman siya alam mo yun, hindi siya sa malaking tank. Parang hindi siya hiyang yata dyan. So, iniisip ko na tanggalin siya dyan. At iniisip ko na ano kaya kung gawin natin tong malaking planted lang na alam mo yun, yung may mga plants, may soil. Tapos, lagyan natin ng community. Dahil, ayun nga, hindi naman ako masyado nagpo-focus ngayon sa mga paninda. So, gamitin ko na lang ulit yung tank para sa mga trip natin. At para may abangan din kayo, no? At yun, dahil nga hindi naman ako mag-aarawana pa ngayon at wala pa akong balak mag-aarawana ulit. Ayun ang plano natin. Siguro lagyan ko to ng lupa dyan, halaman, tapos lagyan natin ng mga tetra na yung binibenta rin natin tetra, pwede naman natin ilagay dyan yan. Tapos pag may bibili na lang, tsaka natin babawasan, di ba? Kaya mga goldfish. So yun, ito na nga update natin doon sa ating isang flower na medyo drop cook pa rin siya ngayon. Dito sa baba, ito, iniisip ko rin na ilipat to dahil nung nakita ko yung kanyang itsura noon, mukha siyang maid. Ang ganda ng niya, pattern niya mga kahasam. Ayan, ang ganda ng pattern talaga niya. Hanggang mukha talaga yung niya, yung pagka-full mask niya. Ayan, hanggang mukha. Ayan. Tapos white eye siya. Ulo naman. Ayan, picture. Video pala. Ayan, ang ganda ng pattern niya Hindi lang siya umuulo talaga. Mas maganda pa yung pattern nito dito. Ito kasi dito, full mask din. Hindi. Parang hindi. Ayan. Medyo full mask din siya. May pattern din siya sa mukha. Pero mas malilinaw yung mga nito. Ayan o. Nakikita nyo ba guys? Yung pattern niya. Yung pagka full mask niya, mas malinaw. Kaya i-groom natin to. At hindi niya rin siguro type yung May mga gano'n kasi flower niya. Ayaw nila nung malalaki masyado. Dahil malamig din to iba rin ang temperature niyan. Ang ganda niya nasa 20 gallons yan. So bala ko siya ilipat doon sa 20 gallons na yon. Tapos ito, update na rin natin isang flower natin. Kung maalala nyo ito, nag-drop cook to. Nawala yung cook niya. Nilamig at nagka-white spot talaga. Akala ko nga matipigok to. Pero ngayon nakabawi na siya dahil nilagyan ko siya ng heater. Madali maglagay ng heater pag mas maliit yung aquarium. At hindi nga siya gaanong kalakas sa kuryente. Kaya
okay lang yan to ng heater. Pero yung mga kagaya ng 75 gallons na yan, 300 watts ang kailangan mo dyan. At malamang sa malamang, malakas sa kuryente yan. Ito, meron tayong heater dito pero hindi ko to ginagamit dito eh. So, yan. Di pa natin naisalang ulit kasi wala rin sa wala rin sa kondisyon ng breeder natin. So, ito na nga yung update natin do sa ating gino-grow out na bigay sa akin yung Etox Bucket na maganda ulit siya, no? Maganda na siya ulit ngayon. At wala na yung white spot niya. At lumalaki na ulit yung cock niya. Yan. Ito naman yung female natin. Hindi natin masalang. Ito hindi naman to na sa lamig. Wala naman nangyari sa kanya nung lumamig. Ganun pa rin naman. Hindi natin masalang eh. So yun, water change tayo ngayon. Tapos yung mga isda ko pala dito nauubos na. Yan, wala tayong mga isda eh. Yung mga isda ko dito, ito wala na naman. Ito may mga fry ako dito ng tuxedo koi. Tapos yung isang tuxedo koi natin, ayan, isa na lang, wala na tayong female, namatay. Yung mga tira-tira natin na danyos, may ibang kulay. Sila, kumunti na lang din. Tapos yung mga breeder ko nga pala ng ng balloon mollies, namatay na rin yung mga breeder. Tapos ito may mga natira akong fry, yung mga anak, ilang piraso na lang to. Parang yung piraso na lang. 4. Ayan yung ko, electric blue. Dito sa puti, ayan, meron din naman, hindi pala puti ito, tangerine, balloon molly. Namatay din yung breeder niyan. Nung time na lumamig kasi nagka-white spot eh. Ang dami talaga, as in, ang dami nagka-white spot. Parang tinamad nga ako eh. Yung mga goldfish ko dito, naibenta ko na yung kinuha nating 30 pieces. Tapos may tira-tira pa ako dito ulit. Mga walang kulay. Di ba, kumukulay ito, kumukulay oh. Siguro ilalagay ko muna to sa labas. Tapos yung flower natin, dito natin muna ilalagay. Para puro flower man yung 4 na yan. Ito ibabakante ko to, isipin ko kung ano ilalagay natin dyan. Tapos yun, kumuha ako nung nakaraan ito. Pina-reserve. Kukunin daw, hindi pa kinukuha ngayon. Worth 500 pesos to na balloon, red balloon platy. Hindi pa kinukuha eh. Baka gusto nyo kunin ng tayong 20 pieces. Dahil hindi na nagparamdam sa akin yung order. Ganda yan guys oh. Ayun oh, bilog na bilog oh. Mas bilog pa sa ulo mo to eh. Yan. Tapos yun, mga molly natin naubos na. Hindi na ako magbebenta ulit ng mga molly. Pinapaubos ko lang yan. Hindi na ako magbebenta ng mga molly. Mga gapis natin, yung kinuha natin na EBM tsaka green cobalt yan, naubos na rin, parang isang trio na lang to. Tapos may mga fry dito ang anak bago natin binenta ng anak. Tapos ito naman namatay yung yung male natin na EBM, pero nandito pa yung dalawang female. Yan. Dalawang female pa tayo dyan. Silip naman tayo ngayon dito sa likod kung kamusta na ba yung ating mga gapi. At ayan, naglalaba nga pala ako ngayon. At hindi pa tapos yung ating nilalaban. So ayan, medyo umaambon ngayon at umuulan kanina. Kaya na water change na to. Ayan na yung mga HB blue natin. Bala ko na ilagay yan sa aquarium. Pipilian natin yung mga trio-trio na yan. At palalakihin natin sa aquarium. At ito naman yung huling nilagay natin na mga fry ng ng EBM. Yan, medyo lumalaki na rin. Tapos ito yung sinundan niya na EBM din, yung naunang yung naunang batch. Ayan, naglalaki na sila. So, kailangan natin magdagdag. At ipakita ko rin sa inyo tong ating setup dito. Dahil madumi na siya. Paano ba ito? Ilawan muna natin. At ayan na. Ayan. Kung makikita nyo, ang dumi, no? Ang bilis dumumi nitong tak na to dahil sa pump niya yata. So, yun. Ang dami nagtatanong sa akin itong crayfish na to kung albino ba to, Pero ito rin kasi yung anak ng mga binibreed natin ng crayfish. Hindi ko alam ba't naging ganyan ang kulay niyan. Pero yun, niyan, yung mga parents naman yan kulay brown naman. Siguro dahil sa kinakain nila at saka sa aquarium. Yan, meron ba tayong 3 danyos dito na natira?
Yung iba kasi na ibenta natin at hindi pa natin napapalitan. Yan, food trip na naman. Food trip na naman ang ating crayfish. Yan, ganyan kalaki yan. Ang bilis lumaki, no? Nakailang molt siya dito, parang 4 na molt na yata. Tapos, pakita ko sa inyo yung mga pinsan niya dito, yung binibenta namin. Ni Mitra's Backyard. So, ito, galing to kay Mitra's Backyard. Kamag-anak din niya yan. Mga pinsan niya yan. Pero iba yung kulay, ayan, no? Iba yung kulay nila, mas dark. Siguro, ano rin, no? Dahil din sa pinaglalagyan. Kaya nag-iba yung kulay. Ayan, mas dark to, medyo brownish. May pagka-blue din, pero mas lamang yung ano eh. Brown, gano'n. Ayan o. So, hindi ko talaga alam kung bakit ganun yung kulay nun. Hindi naman siya albino siguro. Siguro dahil doon lang siya lumaki, kaya naging ganun ang kulay niya. Nag-adjust siya doon sa environment niya. Ito kasi mga galing sa pond to. So yun mga kasang, no, nahin muna natin to dahil madali lang to linisan. Dahil i-scrub ko lang naman yan yung madudumi na yan. Tapos babawasan natin tubig, tapos nalagyan natin tubig. So dito na lang ako kukuha, gagamit na lang ako ng tabo at sponge para malinisan natin to. So yun mga kasang, no, direct tap water lang yung nilalagay natin. So dyan lang ako kumukuha at wala na akong ibang nilalagay doon sa tubig. Dahil wala namang chlorine yung tubig namin dito. So yun mga kasang, no, wala pa yatang 5 minutes yung paglilinis natin. Tapos na tayo, no? So, ayan, kung makikita nyo may mga dumi pa na konti. Pero mawawala din yan at lilinaw din yan mamaya pag nag-cycle na at mahigop na yan ng ating pump. At mapunta na sa filter yan. Eh, mawawala na yung mga palutang-lutang na yan. So, balikan na lang natin mamaya. So yun mga kasama, dito naman tayo sa loob at medyo mahirap yung pag-water change dito dahil naka-tiles yung aming sahig. At hindi ka basta-basta pwede magbasa dyan dahil magagalit. Kahit si Mrs. no? So, kailangan maging maingat tayo. Yun, ginagamit ako nga ng timba at siphon. So, ayan, maliit pa naman yung timba natin. Tapos, after nya, pag napuno yan, doon ko pa yung itatapon sa likod. Tapos, babalik ako dito para malinis ko lahat yan. Ang gagawin ko, babawasan ko muna lahat. Kung ilan yung mga dapat ko ibawas dyan, bawas. Bawas hanggang dito, bawas lahat. Bawas. Tapos siya ako lalagyan ng tubig kasi yung tubig galing doon sa labas. May hose naman ako, abot yan dito sa loob. So, yun, simulan na natin kasi oras ang tinatagal yan. Hindi kagaya doon sa labas, 5 minuto lang. Ito, yung mga 1 oras ako dyan na maglilinis. So ayun mga kasang, unahin muna natin itong 4 na to, no? Dahil medyo mabilis lang itong 4. So yun mga kasang, malinaw naman yung aquarium na to, no? Dahil wala naman itong laman. Eh, isang timba lang yung babawas natin dyan. Malinis pa naman to. Tapos dito natin ilalagay yung flower horn doon sa ilalim. Nasa ilalim ng 75 yan. Tignan natin kung mas gaganda siya dito sa 20 gallons. At ayun, syempre ito, sabi ko nga sa inyo, doon natin yung itatapon sa labas.
So yun mga kasang, no, tapos na tayo doon sa apat na aquarium na yan. At kung tutuusin hindi talaga malakas yung yung tubig pag nag-water change ka kasi kung mapapansin nyo, puro tigi isang timbalang binawas ko diyan. Syempre, yun lang din idadagdag ko. So 4 na timbalang 'yon. So kung may 10 kayong ganyan, 10 timbalang 'yon. So kung tutuusin itong lahat ng aking mga aquarium na yan, pag nag-water change ako diyan, siguro isang drum lang ang aking nagagamit o. Siguro marami na yung 2 drum. At kung i-compute ko, siguro mga 10, 20, mga gano'n, 30 pesos lang siguro yon. At ayun, hindi talaga malakas hindi talaga malakas sa tubig ang pag-water change at ang pag-aalaga ng isda. Parang wala lang din yan. Mas malakas pa yung yung maglalaba ka halos araw-araw. At automatic yung washing machine mo. Mas malakas pa sa tubig yon, promise. Kaysa yung maglagay ka ng ng maraming aquarium. Kasi isang beses mo lang naman pupunuin yung mga yan. From zero, lalagyan mo ng 20 gallons. Tapos yan, palit-palit ka, konti-konti lang naman. Dahil hindi mo rin naman pwede sagarin yan. Dahil baka mamatay din yung mga isda nyo. So yun, sa mga nagtatanong at mga nagtataka, kung malakas ba sa tubig ang pag-aalaga ng isda pag marami kang aquarium, hindi naman talaga. Depende lang siguro sa inyo. Kung gusto nyo yung araw-araw mong palit o gusto nyo laging sobrang linis ng tubig nyo at sobrang linaw. Depende na sa inyo. Pero kung standard lang, at average ang pag-uusapan natin ganun kadalas kasi every once a week ako nga minsan 2 weeks pa bago ako mag-water change o minsan ito kagaya nito hindi ko na water change yan hindi ko na water change yan dinadagdagan ko lang kung bababa yung tubig pero ngayon dahil malamig hindi naman siya bumaba so tatanggalin ko lang yung mga dumi niyan dahil maganda naman yung filter niya hindi ko na dapat bawasan pa yan ng malaki. Healthy naman siya doon sa tubig na yun. So, ayun guys, tuloy ko na to dahil medyo marami-rami pa ang aking water change. Kung may tulo-tulo na ganyan, meron tayong naka-ready na map. Siyempre, baka masigawan tayo ni Mrs. Medyo malansa rin naman talaga. Medyo malansa rin yung tubig, syempre. Dahil may mga isda yan. Automatic na yun. Kaya hindi pwede yung maarte-maarte sa amoy. Dahil medyo malansa talaga ang fish keeping. At pakalipas ang ilang minuto, ay nabawasan na natin ang ating aquarium. So, yan. Konti na lang, no? Ganyan lang ginagawa ko, guys. Bawas ako, bawas lang. Hindi ko talaga kalahati. Tapos, yan, malinis na yan. Pag pinagdaga ko ng tubig yan, mas lilinaw pa yan. Tsaka doon sa mga magtatanong kung paano yung tubig ko, direct tap water ako. Kasi yung tap water namin dito ay galing sa GMA Water District. Kung saan meron silang malaking deep well. Tapos nilalagay nila doon sa kanilang tank na hindi ko sure kung nilalagyan pa nila ng chlorine yun. Kasi usually naman pag deep well, hindi na nila nilalagyan ng chlorine. So, ayun, tingin ko walang chlorine yung tubig dito sa amin. At never ko pa rin naamoy na may chlorine yung tubig na lumalabas doon sa aming gripo. So, ayun, deep well siya pero yung malaking deep well, yung malaking pump yung ginagamit nila. So, ayun, tingin ko malinis naman yun. At diretso na lang ako naglalagay kahit mga 50%, kaya niya mabuhay. At ayun, lagyan na natin ang tubig to guys para matapos na tayo. So yun mga kasang, ganyan kalakas yung tubig dito sa amin, no? Kaya mabilis lang mapupuno to yung isang timba na binawas natin dito. Siguro mga 1 minuto lang ay mapupuno na agad yan. Yan ang lakas. Tapos yung pag mag-water change ako, no, hindi ko na inaalis yung isda. Nandyan na lang din yung isda. At yan, minsan na-stress pero minsan lang naman, no? Pwede ko rin na mahinaan kasi itong baga nung aking host. Pwede ko rin na mahinaan yan. Ito kasi wala tong lamang walang lamang isda yan kaya tinodo ko. At yun, hintayin natin yan, bilis lang, no?
Meron din akong lock dito para kung sakaling ayaw kong hawakan, eh nakalock lang dyan. Lalo na kung marami tayong lalagyan, eh nakakainip din na humawak ng matagal. So ayan, ilang segundo o minuto lang ang nakalipas, puno na agad, di ba? Dito naman tayo sa kabila. So yung gamit ko na ano dito, pang garden yan, kaya may switch. Ito naman ang lagyan natin guys, yung aking 75 gallons at yan yung pinakamalayong tank doon sa ating gripo, pero abot pa rin ng ating hose yan. So yan, na-prepare ko na yan bago pa kami naglipat dito dahil kailangan ko talaga magkaroon ng hose at mahirap mag-igib. So yun mga kasang, tapos na tayo mag water change at yun nga, ganun lang ang ginagawa ko guys, no? Wala akong nilalagay na kahit anong substance o kahit anong nilalagay pinapatak na liquid para sa pag water change na yung mga water conditioner, yung mga nitrifying bacteria, yung mga ganyan. Kahit anti-chlorine wala akong ginagamit, so diretsong tubig lang from sa gripo namin. So yun, hindi ko naman sinasabi na hindi dapat gumamit nun o huwag kayong gumamit no, kasi depende naman sa inyo kung gusto niyo na madagdagan na nitrifying bacteria yung inyong mga aquarium, o kaya naman kung gusto niyo na nako-condition talaga yung tubig na nilalagay niyo, pwede kayong gumamit ng ganun no. Ang mare-recommend ko lang talaga is yung yung anti-chlorine dahil napaka-importante nun, lalong-lalo na kung may chlorine yung inyong mga gripo. Pero kung wala naman, kahit tubig-tubig lang okay na yan, basta tama lang yung dami nilalagay nyo, tama lang yung dami na pinapalitan nyo yung percentage ng tubig sa aquarium. So ayun, ito na nga yung mga aquarium natin at malilinis na siya. Pero yung iba dyan, mga walang laman kasi yun nga, maglilipat tayo ng isda pero siguro bukas na lang para medyo mahaba na rin yung video natin. Tapos ayun, pakita ko rin sa inyo yung nasa likod natin kasi kanina di ba iniwan natin na malabo. Pero ayan, ngayon medyo tumining na yung dumi at nahigop na ng filter yung dumi niyan. So, ayan, ganyan na siya kalinaw. Ito lang hindi talaga kasi may watermark siya sa likod. So, mga kasa, hanggang dito na lang muna sa video na to. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out.